Speaking of artista mga kababayan, pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin eh. Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan nang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat eh. Kaya pala, binabash ng todo si Atayde. So ako, noong una, sabi ko, totoo ba yan? Baka naman hanggang sa kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan o. Congressman Arjo Atayde, inilabas na ang tunay na ebidensya sa maanumalyang flood control project scandal na kanyang kinasangkutan. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Ilang buwan nga ang lumipas matapos idinawit ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ni Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde ukol sa manumalyang flood control projects na kung saan pinupupog ng husto sa social media ang mag-asawang Atayde na ang labis na tamaan ng husto ay si Maine Mendoza. Nang mag-post nito at ipinagtanggol ang kanyang asawa na si Congressman Arjo Atayde na umani agad ng kaliwat kanang batikos ng mga galit na netizens na kung mapansin mo sa show ng Itbulaga ay madalas mapansin ng ilang netizens na tulala si Maine Mendoza. Ngunit sa latest update ni Congressman Arjo Atayde ay balitang inikot nito ang lahat ng mga proyektong ipinagawa niya sa kanyang distrito na mga flood control projects na kung saan ikinagulat ng isang political vlogger na si Banat Bay na tila idinain ng husto sa tunay na issue dahil ito ay isang kilalang artista para mailigtas ang totoong may kasalanan at sangkot sa maanumalyang flood control projects. Speaking of artista mga kababayan, ito kasi yung tao na ito, isang artista na congressman. Siyempre, alam nyo naman po, galing din po tayo sa entertainment industry. Dati po akong matining idol. Yung grupo ko. So meron akong mga contact ba na sa loob pa rin ng entertainment. At nung lumalabas tong pangalan ni Atayde, tinanong ko sa kanila, totoo ba itong kasi ako yung tipo ng tao, lalong-lalo na vlogger, na hindi ako yung gullible, yung mabilis maniwala. Pag ako nakakita ng mga balita, nagtatanong ako o dino-double check ko muna, nire-research ko muna, or di kaya talaga magtatanong ako sa mga taong may kakilala o di kaya may connection dito at tatanungin ko, totoo ba itong mga ganito? May mga balitang ganito. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba, kahit ito si Secretary Vince, dati na natin yan na-meet eh. So, marami po tayong tinanungan at may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. Hindi naman daw sila nag-contact ni Diskaya or something. Maybe the parents, which is yung parents, hindi naman parte ng gobyerno. Okay? Hindi ho yun, politiko. So si Atayde, wala namang connection daw doon. Yung batang Atayde, yung congressman. Sabi ko, bakit naman tinitira? May proof ba? So hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Kaya nga, kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. Na, una-una, ako honestly, to be honest, sa vlog nila, hindi ko masyadong pinanonood yung kasi yung personality ni Heart, yun yung tipo ng babaeng ayoko. Hindi ibig ko sabihin masama Maano yung personality ni Heart mas strong. Hindi ako masyadong ganun. Ayoko ng ganung strong.
Yung sabihin, independent si Hart, ebanghilista. Hindi ako masyadong ganun. Kaya nga ako walang jowa at asawa eh. Ayoko nang medyo ganun. Ano ibig ko lang sabihin? Ibig sabihin, independent si Cheese Escudero tsaka si Hart. They have their couple, but they have different lives. May diskarte si Hart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit laging ikino-connect si Hart ebanghilista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Every time na umaano si never kong nakita na pinagtanggol naman ni Hart si Cheese para i-connect siya doon, di ba? Pinagtanggol ni Hart yung sarili niya nung siya na yung binabash. Kasi binabash siya na nepo, something like that. Nakalimutan nyo ba dating may issue na nga yan? Anong issue? Mayaman kasi sila. At ang balita, mayaman na mayaman, sobra. Hindi mayaman lang na yung umiinom sa Starbucks o yung bumili ng isang bag tapos hindi na nagpalit forever in their life. Hindi ganung mayaman. Ito yung tipo ng mayaman na talagang elitista. Laking pamilya ng mayayaman talaga ito. Kilala na mayayaman ho ito. Kaya nga, di ba, may balita pa no na medyo may problem, parang hindi matanggap ng family. Pero ngayon okay na eh. Yung si Cheese Escudero kasi politiko. Alam niyo yun? So, si Hart ebanghilista, nung binabash siya na kesyo yung pera daw niya na pinambibili niya, pinang-fashion niya, yung mga gamit niya ay galing kay Cheese Escudero, malabo po yun. Malabo ho yun kasi napakahalatang halata naman sa personality ni Hart eh. Pero bakit kino-connect sa kanya? Kasi nga, sa patuloy nga ng kwento ni Banat Bay ay pinaliwanag nito na kapag artista ang binanatan at idinawit sa isyu ay maingay na siguradong matatakpan ang tunay na isyu na isa na nga dito nang maisama ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde sa listahan ng mga diskaya na isa sa mga dahilan kung bakit binabash ng husto si Congressman Arjo Atayde. Pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. Halimbawa, si Martin. Where na you? Nandiyan ka pa ba? Ano na nangyari sa'yo? Nangayayat ka na ba ng tuluyan? Tingnan ninyo, wala na. Parang naglaho na si Martin. Di ba? Hindi nyo napansin yon? Kasi nga sa mga issue ng artista. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin eh. Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan nang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat eh. Yung mga kasi, halimbawa, sa dami-dami ng congressman bakit si Atayde ang naging yung natatandaan? Kasi nga artista. Tapos si Maine pa, Mendoza, di ba? So talagang maalala mo siya. Pero ba't di nyo naaalala yung ibang congressman na binanggit? Wala kasing jowang artista eh. Nakukuha nyo ibig ko sabihin because of the artista factor. Ngunit isang positibong balita dahil matapos ang ilang buwang ingay ukol sa kanyang pagkasangkot sa maanumalyang flood control project ay pinatunayan ni Congressman Arjo Atayde na walang katotohanan ang ibinibintang sa kanya na kung saan naglabas ang DPWH ng listahan ng mga proyektong ipinagawa ni Congressman Arjo Atayde na clear lahat at walang ghost project na labis ikinagulat ng political vlogger na si Banat Bay ang balita. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Kaya pala, binabash ng todo si Atayde. So ako, noong una, sabi ko, totoo ba yan? Baka naman hanggang sa kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan Sabi dito, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District.
Ang lupit. Walang multo sa akin distrito, yan ang sinabi ni Arjo Atayde. Walang ghost project sa atin. At nilinaw rin ng DPWH na sa 69 na umano yung mga ghost project na lubas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang na kumpleto ang 5 sa mga ito habang natigil ang 2 po dahil sa mga hindi na-resolve ang problema. Kabilang ang nasuspending proyekto sa Mariblo Creek. Nakadokumento at meron ding photographic evidence ang lahat ng proyekto. So ibig sabihin, walang ghost project si Atayde. Bakit parang siyang diin na diin? Kasi nga po, idinidikit yung father ni Atayde sa mga Diskaya. Sino ho ba si Diskaya? Si Diskaya lang naman ang unang nagbanggit na may tinatanggap si Saldico at si Martin Romualdez. Yon. So, kung sino man ang, alam mo yun, kung sino man ang dumikit o nakausap, siguro dating magkakilala ho itong yung tatay at si Diskaya. So ikinunik na nila. Kasi nga mahilig nga sila mag-connect ng ganyan. At alam natin yung mga Duterte supporter kasi yung ang Davao Oriental nakunik sa Davao City. Yung mga tatanga-tangang bayaran nilang vlogger, ikinunik. Ako, alam ko kasing bayad yung mga yon. Alam ko may bayad yung mga yon. Hindi ba sila sinabihan na magkahiwalay ang Davao Oriental at saka ang Davao City? Hindi ba sila sinabihan? Malamang sinabihan sila. Alam din nila siguro yun. Kaya lang, ang tao siguro para lang masabing Davao kasi maraming Gen Z. Marami talagang tanga sa Gen Z na pareho lang yan basta may word na Davao. Tatanga-tanga. TikTok lang ng TikTok ang inatupag. So kaya nila ginagawa 'yan even if they know na mali. 'Di ba? So anong ibig pong natin sabihin mga kababayan? Pagdating sa connect-connecta, kahit walang connect, ikino-connect nila. Ganun po ang sistema ng mga troll at gobyerno ngayon. Laging iko-connect. Kahit walang kaya nga itong si Diskaya pilit na ikino-connect dun sa anak na si Atayde yung congressman. Perfect perfect script, perfect story, perfect noise. Maingay ito Palabasin natin na maraming ghost project si Atayde dahil meron siyang koneksyon sa Diskaya. Na-target mo na yung si Diskaya. Maingay pa yan. Di ba? So, 2 birds in 1 stone. Tinamaan mo yung dalawa. Mag-iingay yan. Pag nag-iingay yan, Martin, ligtas ka na naman. Animal ka. Gago! Galing Hindi, alam nyo, magaling talaga ang gobyerno na to. Magaling. Mantakin nyo, yung mga dilawan tayo tsaka mga pinklawan, nauto nila. Na wag niyong wag niyong pare-resignin si Marcos kasi kung hindi si VP Sara Duterte maging presidente. Gusto niyo ba 'yon? Nauto nila Magaling talaga mag-ututong mga gobyerno. Buti na lang marami pa rin hindi ututo, di ba? Pero ganyan talaga ang dahilan At nako, marami pa po 'yan. Bukas may papakita tayong mga pictures. Prueba. Kinukuha natin yung mga prueba. Alam naman tayo, hindi tayo papayag na walang ebidensya. Pictures and video nung lugar na yon. Ako sana nga ma-interview natin itong si Atayde, si Congressman Atayde. Diretsuhan with Banateros, banat ba yun? Diretsuhan, ano ba? Ilang taon na kayo ni Maine? Showbiz pala yung tanungan. Ano nagustuhan mo kay Maine? Yung pala ang tanungan, putang inang yan, hindi pala tungkol sa project. Hayop yan. Ano nararamdaman mo nung si Maine at saka si... Hindi, pero alam mo, ang magaling na artista ito si Atayde. Napanood ko yung kanyang pelikula na Bagman ba yun? Tama. Napanood ko yun. Maganda yung kanyang pelikula na yun. Hanggang dito na lang muna
na ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!